So, breaking news po ito. Utak sa pagpatay po kay Mima Alicia or yung mastermind po sa pagpaslang dito po kay Mima Alicia ay hawak na po ng ating kapulisyahan. Hindi lang po isa guys ha, pito po ang utak o mastermind ang may kinalaman po sa pagpaslang dito kay Mima Alicia. Wala pa po ito sa mainstream media pero ito pong ating source ay legit po ito. Verified source po ito. Ito po ay si Sangkay Janjan. Ito po yung mga malalapit na kaibigan nitong si Mima Alicia. Well, alamin po natin ito pong katotohanan dito po sa videos na ito. Pero uulitin ko po legit po ito. Nasa otoridad na po or hawak na po ng otoridad ang pito pong mastermind. Ayan, panoorin po natin itong videos na ito, bigyan po natin ng opinion, reaction, at komentuhan na po natin. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Okay, mga sangkay, pag-usapan po natin ito ngayon, itong patungkol po kay Mima. Nako, mga sangkay, ayon po kasi sa report, nasa kote na daw po ng mga pulis ang kung sino mang mga nagpadali kay Mima. Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Ito mga sangkay, legit po itong information. Hindi pa po ito lumalabas sa mainstream media. Okay? Tayo po yung nauna dito mga sangkay. Yan. I think na-vlog na po ito nila ng mga tropa natin, mga sangkay ng mga vlogger. Pero yun na nga po, nasa kote na daw po ng mga pulis ang mga yumari. Legit na information po yan mga sangkay, 100%. Okay. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, alright? Sa mga nanonood po sa Facebook naman, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mabilisan lang po ito mga sangkay kasi gusto ko lang ibahagi sa inyo itong nahuli na daw po mga sangkay, nasa kote na nga daw po ang mga dumali kay Mima. Tayo naman, maraan pa mga sangkay, yun na nga po, sinasabi po natin na sana mabigyan po kaagad ng agarang hustisya itong nangyari kay Mima. Kasi nga po, alam nyo, breadwinner po yun ng family nila. Tsaka para sa ikatatahimik na rin ng mga political vlogger, magandang malaman din natin yung punot dulo or yung talagang mastermind or kung ano yung dahilan kung bakit ba talaga pinatay itong si Mima Alicia. Para na rin po sa ikapapanatag ng loob ng katulad po nating mga political vlogger. Malinawan po tayo dito sa dahilan ng pagkamatay ni Mima Alicia. Kaya maganda po itong maganda po itong binalita na ito na nahuli na nga po yung mastermind. Ayan. Baka po mamaya lumabas na po ito sa mainstream media. So, kinonfirm lang po ito ng mga malalapit na kaibigan ni Mima Alicia. So, it means ito po ay lehitimo. Inilabas po nila ito dahil talagang ito po yung hawak na nga po talaga ng ating mga otoridad. Ito pong mastermind. Ayan. Nauna lang po sila na ilabas ito sa social media kaysa sa mainstream media kasi nga sila po yung mga malalapit na kaibigan ni Mima Alicia. At saka sobrang nun, kung hindi mo kilala siya, mga sangkay, ma-judge mo talaga siya. Pero kapag kilala mo, yung batang yun, sobrang passionate sa kanyang family. Sobrang mahal niya yung family niya. Kaya pinapasok po yung mga bagay na kung saan. Wait lang. Tsaka guys, magugulat po kayo. Hindi lang po isa yung utak po ng krimen na ito, kundi 7. Grabe, no? Ang dami. Well, hindi pa natin alam yung dahilan, kaya panoorin po natin ito hanggang sa dulo. Ayan. Alam niya na magkakaroon ng benefits yung kanyang sarili na makakatulong sa kanyang family. I'm talking about business, no? Kasi, nagnegosyo po itong si Mima, mga sangkay.
Actually, meron din po siyang mga pautang. Pagkakaalam kong pautang po ata ito. Tapos meron po siyang buy and sell. Ngayon, ayon po sa report, mga sangkay, umabot daw po sa 8 million yung utang, no, ng mga nasabing nagpatira sa kanya. 7 daw po ito. 7 na mastermind. 7, mga sangkay. Grabe. Ganun katindi. 7 tao ang sinasabing ulo na nagpayari. Wait lang, lalabas lang po natin yung picture ni... So, pautang ang sinasabi po dito ni Sangkay Janjan. So, it means hindi po ito politically motivated. Kasi utang. Well, patuloy po natin pakinggan. Mima. Para kahit papaano mga sangkay, gets po natin yung mga pinag-uusapan po natin ngayon. Okay, ito. Alright, so, kasi tayo mga sangkay, gusto po talaga natin mabigyan ito ng katarungan, no? Hustisya, kasi, ang bata pa eh. Nakakapanlumo yung ganitong klaseng pangyayari. 'Di ba? So, ulitin ko, guys. 7 na mga individual ang nasa kote, mga sangkay, na siyang nag-utos sa 2 naka-motorsiklo na yumari kay Mima. At para po sa inyong kaalaman, alam ko, iko-connecta po ito ng iba sa politics. But for your information, kayo bahala na kayo mag-isip kung ano pong inyong iisipin. Well, it's up to you. But for me and for the friends, no, mga kaibigan ni Mima, hindi po ito tungkol sa politika. Malayo po. Kahit sa investigasyon, wala po sa politics. Sa madaling sabi, walang kinalaman po dito yung kabilang bakod, yung mga binabanata ni Mima. Talagang may pumasok po kasi sa kanya eh. So sobrang sipag ni Mima. Masipag to. Akala po natin yung pangkabuhayan niya, yung kumikita lang siya sa YouTube. Hindi po. Meron po itong negosyo, itong si Mima. Nagpautang daw po nang umabot na sa 8 million yung nahuthot sa kanya ng grupong yun. Okay. Ngayon, mga sangkay, sa madaling istorya, ito, hindi pa po ito nilalabas sa mga sangkay ng media, pero mamaya-maya ilalabas na po ito, inunahan na lamang po natin, mga sangkay, kasi, ayun na, malamang sa malamang, ang PNP magsasalita na rin po dyan. Pero yun na nga po, 8 million yung nakita daw po. At, ayon po sa source, mga sangkay, isa daw po ito sa dahilan kung bakit ginawa sa kanya. Mas malalim pa po ito. May mga nagsasabi, mga sangkay, na baka na love scam. Mas malalim pa po doon. Isang grupo na organisado na bagamat hindi po sila yung mga big time, pero mga sangkay, meron po silang sistemang ginagawa. Kung paano nila niyayari ang isang taong napapasok nila. So itong si Mima ay ganun kasi sobrang sipag nga po ng batang ito. Kala niya kikita siya doon. Yung pala mga sangkay, hindi pala. Ang nangyari, siguro, tingin ko lang, though hindi pa naman ito lumalabas sa pero ang tingin ko lang, tinakot niya na ilalabas niya sa vlog itong mga ito. Then, inunahan na po siya. Ngayon, yung mga involved, may mga nagtatanong, involved ba yung boyfriend niya? Sino ba yung mga involved? Dito labas na po yung ex niya, hindi po kasali dito yung ex, hindi po kasali dito yung politics. Tumututok tayo ngayon, mga sangkay, sa tunay na salarin. Kasi kung hindi tunay na salarin yung tututukan po natin, wala rin. Walang kwenta, mga sangkay, yung gusto natin mangyari. So, ang batang ito ay may negosyo. Tsaka, ganito kasi guys, no? Kung politically motivated ito, so, hindi si Mima Alicia ang titirahin dito. Yung ahead sa kanya. Or yung boss nila, o yung mas nakakataas sa grupo nila. Di ba? Hindi po si Mima ang tatargetin. Or kasi, matagal na po itong minanmanan.
So kung may mama naman na ng ganun katagal, kung ito ay politically motivated, di sana yung pinaka pinuno na grupo nila sa pro-administration content creator na ito. Di ba guys? And kailangan mas pakinggan natin itong mga kaibigan, malalapit na kaibigan ni Mima Alicia kasi mas may alam sila kumpara doon sa mainstream media. Kasi itong mga malalapit na kaibigan ni Mima Alicia ang unang nakakaalam ng mga updated na balita tungkol dyan. So, binabalita na lang ito ng mainstream media kapag naipublic na. 'Di ba? So, sa tingin ko nga dito, guys, hindi po ito politically motivated, no? Kasi nga, meron ditong sinasabi about sa utang, sa pera. Sa tingin ko nga po dito is na-scam po ito ng mga sindikato. Yung mga scammer na sindikato. Well, maganda po ito dahil nga po malulutas na po itong crime scene na ito o yung nangyaring krimen dito kay Mima Alicia. At lahat po tayo ay maliliwanagan na dito, lalong-lalo na po sa atin mga political content creator na iniisip natin baka nga dahil sa politika kaya ito pinatumba. So ngayon, maya-maya siguro ilalabas na po ito ng mainstream media nasakotin na nga po itong 7 mastermind o 7 utak sa pagpatay dito kay Mima Alicia. So, hintayin na lang natin mamaya guys, no? Pero ito pong ating topic ay legit po ito guys, legit. Okay? Ayan. Ano po ang inyong mga masasabi dyan guys? Ilagay nyo na lang po sa ating comment section para mabasa po natin ang inyong mga sariling opinion. Maraming salamat po.